2013 nung unang maglabas si Honda ng ganitong klaseng motor. Pero ngayon, ladies and gentlemen, nasa harap nyo ngayon ang Honda CB500F. Okay, let's go. Okay, let's go. Gumagamit si Honda CB500F ng 471cc displacement, liquid-cooled, 4-stroke, 8 valves, parallel twin-cylinder, dual overhead cam, may lakas na 47 horsepower at 8,500 RPM, may sipa naman na 43 Nm of torque at 6,500 RPM, may fuel tank capacity na 17.1 liters, may seat height na 789 mm, may timbang na 189 kilograms at mabibili siya sa presyo na 379,000 pesos. Para sa gulong naman sa harap, gumamit naman ng 120/70 rim 17 na merong dual disc brake, 4-piston Nissin radial caliper. ABS na yan. Para sa front shock, meron siyang Showa 41mm upside down fork na merong 5-stage preload adjuster. Kung naalala nyo yung last na review natin na Honda CB650R, meron siyang air intake dito. Itong si CB500F, meron din. Pinagkaiba nila, eto ang daming kanto. Kahit dito sa gilid, meron siyang mga kanto. Kung sa harap mo siya titignan, para siyang pangil. Naglagay sila dito ng Honda logo na hindi siya sticker lang basta. Hindi mo siya makukutkot. Nasa loob siya talaga. Kung gusto nyo mag-tack, merong space yung legs niya para dito. Meron ding korte yung tangke niya dito. Para naman sa chassis, gumamit sila ng steel tube na mainframe, metal foot peg na meron ding banking indicator. Metal foot peg din para sa pillion. Malaking stock exhaust na meron namang heat guard din dito sa ilalim para dagdag protection na rin, iwas paso. Para naman sa rear shock, ayun yung nasa loob ko nakikita nyo. Monoshock, 5-stage preload adjuster din. Gulong sa likod, meron siyang size na 160/60. Meron ding rim 17 kagaya ng nasa harap. So medyo malaki-laki na rin yung gamit yung gulong dito. Yung mugs niya, kung di ako nagkakamali, parang meron siyang pagkakahawig sa CB650R na ginamit natin last time. 240mm single piston Nissin caliper din ang ginamit dito nila para sa likod. ABS na rin yan. Merong malapad na upuan na disente ang lambot. And para sa pillion, medyo malapad din yung upuan niya. Unlike sa mga ibang brand na sobrang ninipis lang ng upuan. Dito kay Honda, medyo nilaparan niya na. Merong mahaba-habang hawakan. Para mabuksan mo tong upuan na to, kailangan mo siyang susian dito. Tapos angat mo lang to, matatanggal mo na siya. Nga pala, pwede kang magsabit dito ng helmet. Tatanggalin mo lang to, and then yung hook ng helmet, lalagay mo dito, and then lalak mo ulit siya. Tapos ibabalik mo ng ganyan. Pwede kang mag-iwan ng helmet dito. Meron kang libre na tools dito kapag binili mo yung Honda CB500F. Malaki-laki yung space niya. Siguro pwede ka pang magdagdag ng iba pang tools na kailangan mo. Para mas maganda yung aerodynamics mo, naglagay din sila dito ng butas sa likod. Ang stig, di ba? Merong logo dito ng CB500F. Matulis na tail section. Another logo ng Honda. Parang signature na to ng mga big bike ng Honda. Yung ganitong style ng sa fender. LED na turning lights. LED na rear brake lights. Para naman sa panel niya, digital na siya. Makikita mo dito ang clock, tachometer, gear indicator, fuel indicator, average fuel consumption, total ng tinakbo mo, speedometer, engine temperature, neutral indicator dito, ABS, high beam indicator, malfunction indicator, at yung HISS. Sa kabilaan naman, makikita mo yung signal indicator mo. O kung naka-hazard ka, gaya nito. Para mapalitan mo to, kailangan mo lang pindutin to nasa kaliwa. Para naman mapalitan to nasa kanan, ito nasa kanan naman.
The left handlebar, makikita mo dito ang high beam and low beam, horn, signal switch, at ang passing switch. At ang iyong clutch lever na napakalambot dahil ito ay naka-slipper clutch o assist clutch. Sobrang lambot nito. Naalala ko tuloy yung Rebel 500. Ganito rin yung feeling noon. To the right handlebar, makikita mo naman dito ang kill switch, hazard switch, ignition switch, at adjustable ang iyong brake lever. Meron kang malaking side mirror na kagaya sa ibang naked bikes ni Honda. Pakita ko naman sa inyo yung itsura niya pag nakabukas ang headlight. So ito nasa taas, ito yung daytime running light nyo. Itong turning lights nyo ay LED rin at hindi to napapatay. Pag tumatakbo ka, ganyan ang itsura niya. Pag nag-hazard, ganyan, high beam. May dagdag ko lang, itong si Honda CB500F ay same engine lang kagaya sa ibang 500cc na meron si Honda. Gaya ng Rebel, NX500, CBR 500R at kung ano pang meron sila. So yun lang naman, seat height check na tayo and biyahe na tayo. So seat height check na muna tayo guys. I am 5'9", 77 kilos at dito ang itsura natin. So flat-footed na flat-footed tayo, dalawang paa. Nakabend pa nga yung tuhod natin. Ganito naman ang itsura natin kapag ka nabiyahe na. So ganito yung magiging riding position natin. Tara, biyahe na tayo. So sa biyahe natin ngayon guys, kasama natin si Master Brian Vade, dala niya yung ZX-10R. Saka syempre, si Sed, dala niya naman yung TRK 502X. Sila yung mga lagi natin kasama noon nung nagpupunta tayo ng Sampaloc, Quezon. Wala lang ngayon yung isa, pero malapit na siya dumating. Makakumpleto na ulit, 4 na uli kami. Hindi ko pa alam kung saan yung susunod na ride namin. Pero sigurado na ride namin, 2 weeks na lang, endurance na. Dalawa lang kami doon, dito, si Arlo Moto Venture, siya yung kasama natin doon. Nalilito ako sa sa busina tsaka sa signal. Kasi di ba baliktad si Honda. Sanay ka na tayo mga Tsaka yan, yung Benelli, yung Kawasaki, puro sila nasa gitna yung yung signal. Pero sanayan lang, dati nga nung kay Rebel, ganito naman, nasanay naman. Paggamit ko naman ng iba, naninibago naman ako. So sabi ko nga kanina, yung engine nito kagaya ng ibang 500cc ng Honda, gaya ng Rebel, CBR 500R, NX 500. O dati meron tayong Rebel 500, kaya medyo familiar na tayo sa power nito. Kaya nung pagpiga ko ng clutch kanina, naalala ko yung Rebel. Na-miss ko tuloy bigla. So ang punta nga pala natin ngayon guys ay sa daan tayo ng Tagaytay, then sa Sungay, para malaman din natin kung kamusta to sa mga corners. Medyo ramdam lang dito yung vibration ng motor. Siyempre dahil nga inline 2, ramdam mo siya sa paa, ramdam ko siya sa tangke, and sa manibela. Bakit nasakit yung lower back ko? Akin ka na papay ko. Nakamatay. Ako rin eh. Hindi na kasi tayo nagbi-big bike. Madalang. Lubak. Ito na yung parang ito. Parang hinampas ng maso ni Thor eh. Ang sawa ng lubak eh. Ay hindi, ito pala. Ayan o. Okay, pilog. Sama eh. Nagre-rev match ako, yung upshift niya medyo may onting tigas, pero yung downshift niya naman pag nag-rev match ka, malambot lang. Ano? Pero yung tigas niya naman hindi naman yung kung hindi ka naka-riding shoes, hindi naman yung masakit sa paa. O may onti-onti lang. Ito ba isang maganda dito guys, pagka nakatigil ka, dahil nga mababa yung motor, abot-abot mo. Ang galing. Hindi ka rin may ilang sa kanya dahil nga mababa, tapos magaan siya. So kung bago ka lang sa big bike,
okay na okay to. Hindi ka mahirapan dito kahit pang daily mo to dahil magaan nga, mababa. And then inline ko lang siya, o tipid siya sa gasolina. Pasok to. Bomba daw, bomba. Bomba daw. Tama ka bomba, naka-stock pipe ako eh. Malubak dito. Malubak, malubak, malubak. Hidit sila. Doon. Sa riding position natin dito, gaya ng CB650, meron din onting pagka-aggressive. Yung kamay natin, so medyo nakayuko tayo ng onti lang naman. And then yung paa natin nasa bandang likod. And then sa aerodynamics yan naman, syempre, kaya nga naked, sa high speed, para kang inihila papunta sa likod, para kang gumaganon. Dahil wala naman sumasalo ng hangin eh. Unlike sa adventure na merong windshield. And then sa sports bike, na pwede kang yumuko, dito pwede kang yumuko, pero wala pa rin sasalo ng hangin. Kaya nagandahan lang nito dun sa dalawa, eh sobrang gaang nito. And then mababa pa. Hindi ko alam kung hindi na ba ako sanay mag big bike dahil once a week or once every other week na lang makapag big bike. O masyado na ako nasanay sa comfort na binibigay ng adventure bike. Masakit yung likod ko. Nakakaramdam ako ng alay sa likod. Yun nga, dahil ramdam natin yung vibration ng motor and namamanig yung kanang kamay natin. Sabi sa inyo, mag-scooter na lang tayo eh. Nagbe-break in nga pala tayo guys ng bago nating gloves. 5 gloves. O dahil nga sinasanay na natin yung kamay natin para sa paparating na endurance. Okay siya, malambot. And then airflow, maganda. Hindi basta pinagpapawisan yung kamay natin. So hindi siya basta-basta mangangasip. Ang nalimutan kong suotin ngayon, riding pants. Nawala sa isip ko. Para sana masanay na rin. 3 bars na yung nakalagay sa engine temp natin. And hindi ko masyadong ramdam yung init ng makina. Kahit na hindi tayo naka-riding pants, hindi ko siya nararamdaman. Wala akong ramdam dito. Siguro, kung balat mismo yung ididikit mo, sigurado pasok ka dyan. Mapapasabi ka ng aray ko. Kamusta yung init? Ilan na? 105. 105. Normal lang ba? Sa kanan kayo ah. Maulundag ang motor. Andito na yung lubak sa kaliwa. Sa kanan lang kayo. Ay hindi, naka-asfalto na. Buhangin. Hello, lupa pala. Ay, may tumalsik na bato sa helmet ko. Oh, may mga chocolate hills dito. Nasa bowl na ba tayo? Toblerone ba? Dahil din yung torque nito ay nasa 6,500 RPM lang. Sa low RPM, mabibigyan ka kaagad yan ng sipa. Nandun agad yung power. Kaya lang, pagdating mo na ng mga high RPM, medyo nawawala-wala na. Alam ko na technique para hindi mabawasan yung hatak. Ilahin mo to bro, ilahin mo ng 10R. Ikabit natin dyan. Hindi ako talaga. 471cc displacement, itong si CB500F. 502cc naman si TRK 502X. Pero alam mo yung feeling na parang mas mabilis pa tong CB500F. Iba talaga nagagawa ng power to weight ratio. Then yun kasi syempre adventure, iba yung aero niya. Kasi ba sa baba naman tayo? Bray, kumakalog yung ano, No. kumakalog yung winglet. Tabi mo. Naku, wala yata tayong tools ah. Anong ka ni Allen? Or hindi kaya. Magka rin ano? Kali ka. Oo nga, lubuwag na. Oo, maluwag, malalaglag na.
Ano ba ito? Alin na... Alin? Ayan o. May naligaw na magpuwin. May ano to, may... May natulog. May nasa loob. Iba din talaga pag mekaniko eh, no? Sinusi lang eh. Ang masaklap no, naghihigpit ka, naputol yung susi. Gusto nyo i-try mag-recon? Sakit sa ulo eh. Ha? Hindi ka na maintindihan yung salita eh. Recon ako. Sino meron? Bright, isa, pindot, isa. Check. Ayan, malinaw. Pero mahina. Oo nga, mina, lakasan nyo. Papunta sa likod. Nakasakit sa akin. Saan din nakasagay? Ano ang kitchen daw mahina? Papunta na tayo ng Sungay. Matetesting natin tong si CB500F sa cornering. Pababa ah. Wala Isle of Man. Wag. Hindi atin to eh. Top, sharp, sobra. Ay, ito na yan eh. Ako, ito na lang din pati. Oo. Sabi ko, Grabe kurbada nito. Oh. Dito rin natin ma-enjoy yung kurbada. Dami sakyan eh. mahirap din. Mahirap kasi masyadong sharp yung mga ano. Tapos pababa. Masyado marami ka na talagang ano ngayon. Sunday. Nice one! Drone pa more. Sila ako. Bakit ka ng puno na nakaputs? Tara, baba tayong Talisay. Ganda oh.
meron pa pala bababa. So, hala. Fresh Tawilis from Taal Lake. Aray ko. Hanap tayo kainan. Lomi! Ano Lomi? Ito. Kaya po. Ganda raw. Hindi po kami kakain, makikipark lang kami. Magkano po ang Lomi? Lomi po. Regular po, 19. Ganito po kalaki. Ito na ating pang Lomi. Lomi po, regular special isa po. Magkaiba lang po ng topping. Ano ang toppings ang special? Marami po. May sikyang, may itlog, may chicharon. Isang special sa akin. Lomi special! And Lomi, uy, grabe. Ito na yun, di ba? Biyahe na ulit kami. Pauwi na kami ngayon. Balik tayo dito sa Sungay. Pahon naman tayo. Pahon na, logger. Tapos na ang biyahe namin, pauwi na kami. Itong motor na to, masasabi ko na perfect to para sa mga beginner. Kung first time ko magkakaroon ng big bike, highly recommended tong motor na to. Unang-una, magaan. Pangalawa, mababa. Kahit na hindi ka katangkaran, siguradong abot mo to. Okay na okay din siya kung gagamitin mo siyang pang daily dahil tipid siya sa gas. So ko lang pala dagdag, yung panel niya, kahit na tanghali na, hindi siya ganun kadilim. Kitang-kita mo lahat na nakalagay. Ultimo tong Odo, nakikita ko, nababasa ko. Kahit na maliliit lang. So yun lang. Biyahe na kami pauwi. Kita-kits ulit tayo sa susunod pa natin mga biyahe. Dito na natin tatapusin tong video na to, pero bago yan, shoutout muna. Shoutout kay Mark Jade Casano. Shoutout din kay John Anthony Yangyang from Seaborn Venture, Ride of Pangasinan. Kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to subscribe, leave a like and comment, share this video, and ring the notification bell.